Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion, 10 Names of God, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po yung aking galing sa Exodus chapter 3 verse 13 to 15. Ang sabi ko ay, Moses said to God, "Suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they ask me, what is his name? Then what shall I tell them?" God said to Moses, "I am who I am. This is what you are saying to the Israelites. I am has sent me to you." God also said to Moses, "Say to the Israelites, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, the name you shall call me from generation to generation." Um, Minsan napapaisip talaga tayo na bakit ang daming pangalan ni Lord sa Bible. Pero ang totoo niyan, hindi lang basta-basta pangalan ng mga iyon. Ang bawat pangalan ng Diyos ay pagpapahayag ng kanyang pagkatao, kapangyarihan at kung paano siya naipag-relate sa atin. Iba-iba ang pangalan, depende sa sitwasyon, depende sa pangangailangan at depende sa pagpapakita niya sa kanyang mga anak. Ang 10 names of God is, first one is Yahweh. I am who I am. Ito ang pangalan na ginagamit niya kay Moses sa burning bush. Pinapakita nito na ang Diyos ay self-existent. Hindi niya kailangan manggaling o ma-validate ng kahit sino. He just is. Second is Elohim, Creator God. Siya ang Diyos ng Genesis chapter 1. Siya ang lumikha ng langit at lupa, powerful, orderly, creative, and wise. Ang third is Adonai, Lord Master. Siya ang ating Panginoon. Hindi lang siya basta Diyos. Siya rin ang dapat sinusunod, kinikilalang hari ng ating buhay. Pangapat is El Shaddai, God Almighty. Ito yung pangalan na nagbibigay assurance na kahit sobrang bigat ng pinagdaraanan natin, may sapat na kapangyarihan ng Diyos para buhatin tayo. Ang panglima is Jehovah Jireh. The Lord will provide. Tulad nung kay Abraham, nung handa na niyang ialay si Isaac, pero nag-provide si God ng ram. Pinapaalala nito na hindi niya tayo pababayaan. Ang panganim is Jehovah Rapha, the Lord who heals. Whether physical, emotional, or spiritual ang sakit, ang Diyos ay nagpapagaling. Ang pang-7 is Jehovah Shalom. The Lord is peace. Sa gitna ng gulo, anxiety at stress, ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Ang pang-8, Jehovah Nissi. The Lord is my banner. Sa laban ng buhay, siya ang ating watawat ng tagumpay. Siya ang ating identity at source ng victory. At ang pang-9 is Jehovah Tsidkenu. The Lord is our righteousness. Hindi tayo matuwid sa sarili nating gawa, pero sa Diyos tayo ay pinapaging matuwid. At ang last is Emmanuel, God with us. Ito ang pinakakamangha-mangha na ang Diyos ay kasama natin. Hindi siya malayo, hindi siya nanonood lang, kasama natin siya. At ang first teachings is God's names are His revelation of Himself. Hindi lang basta title ito, ito'y pagpapakilala niya sa atin para mas lalo natin siyang makilala, para mas lumalim ang relasyon natin sa Kanya. Ang second teaching is God's names are His ways of relating to us. Iba't ibang pangalan para sa iba't ibang sitwasyon. Kung broken ka, Jehovah Rapha. Kung worried ka, Jehovah Shalom. Kung nangangailangan ka, Jehovah Jireh. At ang last teaching is God's names are His commitment to us. Ang bawat pangalan ay pangako, hindi lang who He is, kundi who He will always be para sa iyo. Yun lamang po.